Pag-usapan pa natin ang politika sa Ilocos Norte. Kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, balikan lang natin. Paano nga ba nangyari na si James Bryan Alcid ang naging kaalyado ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lawag at hindi itong si Marcos Keon? Yes, Pops J, for context, dalawa nga yung naglaban sa pagka-alkalde ng Lawag City. Una nga si Kion at isa si Alcid. Ang paliwanag yun, noong 2022 barangay elections daw, merong ilang mga hindi pagkakasunduan na nangyari sa kanya or may mga hindi sila napagkasunduan ng ilang miyembro ng Marcos family dahil daw sa mga ganung hindi pagkakasunduan at mga pagbabago. Sabi nga niya kanina, kung sinusubukang baguhin yung kanyang prinsipyo, doon daw nagsimula na magbago yung relasyon niya sa pamilya Marcos. Tinanong nga natin kung kay PBBM lang ba ganyan yung kanyang relasyon. Ang sabi niya, even with Senator Amy, hindi rin daw sila on speaking terms, Pops J. At ako dito, kahit na hindi nga naselyuhan ni Kion yung muling pagiging alkalde ng Lawag City, yung kanyang running mate naman na si Rudy Fariñas ay nanalo at naluklok muli bilang vice-alkalde ng Lawag City. Kagabi nga tinitingnan natin paano yung magiging body language kasi magkaibang partido yung nanalo na alkalde at vice-alkalde, si Alci at saka si Fariñas. Pero nag-usap naman sila after nagkamaya na nagbatian naman, Pops J. Okay. Julie, sino-sino pa ang mga naproklama dyan ngayong araw? Julie, may mga naproklama bang ibang kandidato ngayong araw? Yes, Pops J, naproklama na rin ngayong araw ang pamilya, ang ilang sa pamilya Marcos, kabilang dyan, si Representative Sandro Marcos, si Governor-elect Cecilia Araneta Marcos at si Vice Governor-elect Matthew Manotoc. Nagpalitan ng posisyon yung Magyahen, Pops J. And after nga nitong kanilang proclamation, nagsalita ng kaunti si Governor Matthew Manotoc at si Vice Gov Cecilia in their current position. And nagpasalamat sa suporta, sinabi yung mga pangako nila. Si Kong Sandro at si Gov Matthew, humarap din sila sa media after at hindi nga naiwasan, Pops J, na tanungin natin yung alitan ng kanilang mga magulang. Ito, yung naging sagot dyan ng magpinsan. Pakinggan natin. Trying. How exactly do you try? Well, I think it's first of all, I talk to Matt every day. Obviously, we work together. But I think a question like that is better suited for them and not for us. Sa kanila na yun. That's above our pay grade. Si Kong Sandro, on speaking terms sila, no? Alright, Julie? Yes, Pop J, sabi nga ni Kong Sandro, nag-uusap naman sila. Hindi nga lang daw para sa trabaho, pati personal, napapag-usapan nila ng kanyang pinsan. Natanong nga din natin kung masasabi ba na hindi sila naaapektuhan ng away ng kanilang magulang. Ang sabi naman ni Kong Sandro, close siya sa lahat ng kanyang mga pinsan at hindi nga lang daw kay Gov Matthew at mananatili daw siyang close sa kanila. Bukod naman dyan, sa usapin nga nung tila hidwaan ni na PBBM at ni Senadora Amy, na itanong din natin sa kongresista yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Lalo nga ngayon, nakatatapos-tapos lang ng election, Pops, at pwedeng magbago kung sino-sino yung mga kongresista na pabor o hindi po papabor sa impeachment ka ng si Presidente. Ito naman, Pops J, yung naging sagot ni Kong Sak, pakinggan natin. I don't think the slate or any of those candidates were there with the priority to either protect or convict the Vice President. They were there to, as a means to offer their services to serve the Filipino people. Alright, maraming salamat at mag-iingat ka dyan sa Lawag City Mobile Journal, Julie Baiza.